Ka doon. Yan. Nakakita mo ba lahat ng yan? Yan, lahat ng naabot na mata mo na yan. Nakakita mo ba lahat yan? Oh, yan, yan. Nakita mo lahat yan. Yan, hindi atin yan. Hello mga kabukalos. Ayan, may bisita tayo. Si Mader. First time ni Mader makapunta sa ating area. Bigat mo, ano ba pinagkakain mo? Baka Hawak, hawak. Hawak. Liga. May papakita ako sa'yo. Ayan mga kabukal, papakita natin kay Mader yung area natin. Ayan. Oh. Tingin ka doon. Ayan. Nakakita mo ba lahat ng yan? Yan, lahat ng naabot na mata mo na yan. Nakakita mo ba lahat yan? Oh, yan, yan. Nakita mo lahat yan. Yan, hindi atin yan. Ito lang atin. Oh, ayan. Oh, liga na, liga na. Ayan. First time makapunta ni Mader mga kabukals sa ating area. Kasi gusto rin pumunta ng anak ko. Day off nilang dalawang mag-asawa. So, sinama ko na si Mader para tatlo sila na dito. Ayan. Pasok ka muna rin sa kubo. Ayan, ito nakita mo lahat ng yan. Yan, nakita mo lahat ng yan. Ayan ang atin. Ayan. Madali. Ayan yung kubo. Bakit ka ron? Ano mo si lola mo na? Chloe. O yan si Chloe. Pangit daw si Beauty. Pangit daw. Ang pangit daw ni Beauty. Ayan. Hindi na. Ayan. Gusto daw niya makita yung mga kambing, mga kabukal. Itutur natin. Ito yung mga manok, oh. Ayan. Ito yung mga manok. Ayan yung yung mga brown na itlog. Kita mo na. Hindi ito. Gusto daw niya pumunta sa kambing. Gusto niya makita si Dagul. Ayan yung mga baboy. Oh, tignan yung mga baboy. Ayan. Hindi naman lumalabas ang bahay mga kabukals kaya. Saka pinag-alcohol ka naman. Saka yung dalawang anak ko. Tignan mo muna yung mga baboy, oh. Yung mga baboy ko. Yeah, first time na makita yung mga alaga ko mga kabukals. Kasi doon sa old area natin, hindi siya nakakababa doon. Dito at least na ibababa natin siya kasi mas maayos yung area. Nakita mo na yung mga alaga ko. Ngayon mo lang nakita yan, ano? Ngayon lang yan nakita mo. Oh, nakampas. Huwag mo ampasin. Sabay talaga to eh. Oh. Ayan, yung baboy. Oh. Hindi pa ako nakapaglilinis eh. Sinundo ko kayo eh. Sinundo ko mga kabukals. Kaya po alas 12 pasado. Yan, hindi na ako nakapaglinis kayo na. Nagpakain lang ako. Ano yun, yung mga kapitbahay ko yan. Halika dito. Titignan mo pa itong mga beke. Ayan. Ito ang mga beke. Ayan, isang baboy. Ayan yung anak. Ayan yung anak. O, ito yung mga Sige dito. Ayan, o. O, kita mo yung mga beek. Ha? Oo, ayan, marami talaga yan. Ayan, mga kabukal yung ating mga beek. O, dami-dami. 14 pieces po yan. Yan po yung galing kay Basha at kay Tricia. Ayan. Tapos ito yung ayan yung tatlong fatteners na natira natin sa anak ni Kimberly yan. First time niya makita yung mga baboy natin mga kabukals.
Namangha ka ba? Oh, yan. Bakit ang baho nyo? Eh, siyempre, baboy yan eh. Baka kayo naliligo. Hindi pa naliligo yun. Batawang baho. Ang dumi-dumi, oh. Hindi ka, sinundo nga kita eh. Kaya di ako napaglinis eh. Balik ka dito sa kambing. Balik tayo sa kambing. Hmm. O dito, hakbang ka. Hakbang, hakbang. Sige. Sige, hawak kita. Sige, oh. Hawak. Hindi, humawak ka sa akin. Yung isang kamay diyan sa poste. Ayan, para tayo may batang kara-kara. Totoo nga mga kabukals yung ano, kasabihan. Pagtanda mo, babalik ka sa pagkabata. Ayan. Talagang totoo. Ayan, balang araw, abuti ko kaya yung ganito edad mga kabukals. Ilan taon ka na? 82? 81? 82? Ano, Oh, 60. 80 may higit ka na. Papabata ka pa. Ayan. Yung ating mga kambing. Oh. Ito yung mga kambing ko. Oh. Oh. Ito mahilig manakit to eh. Mahilig. Mahilig manakit. Oh. Yan, di naman nanunuwag yan. Ito, tingnan mo to. Ang ganda rito. Yan. Oh, kita mo. Nakita mo, parang bata nakasilip sa ano. Parang ba? Yan, pwede. Oh. Ganda ba? Maganda. Dito, dito. Dito mo dito. Lagay dito. Ganda ng bahay, no? Mataas. Kapitbahay ko yan. Ano yan? Mga kumuha din ng lupa rito yan. O, dito. Dito ka. O. Kita mo ba? Hindi. Nakadunga. Kita mo ba? Maliit eh. O. Kita mo? Hindi. O, dito tayo sa labas. Hindi ka. Maganda pa yung kambingan? Ha? ikaw ang yabang mo, ah. Ikaw ay naano mo yabang daw. Hindi naman sa'yo na ano eh. Halika dito. Nakita mo ni malaking kambing. Mamaya. Hindi dyan, padaan. Nakaharang kambing. O, hawak mo na sa sarok yung pinto. O, dito. Halika dito, ma. Ha? May sisi. Ayun, mga ano yan, oh, mga pato. Oh. Huwag ka na bumaba rito. Ayan, tanawin mo na lang, oh. Kita mo ba? Yan. Anino yung bahay niya yun? Ano yan? Nakakuha lang din ng loto yan. Ayan. Oh. Nakita mo ba ang latang yan? Ha? Nakita mo ang latang yan? Maganda ba? Ha? Maganda rin, pero wala namang tao. May ganun talaga. Oh, latang yan hindi atin. Dito lang tayo. Oh. Pag suma kita. Halika na. Balik tayo dun. Ito yung malaking kambing, oh. Nandyan. Sige, hawak kita eh. Oh. Ayan o, kambing. Oh. Huwag mo hawakan niya, salbayan. Baka hawakan si Dagul. Oh. Ayan si Dagul mga kabukals. Ayun yung malaki kong kambing. Oh. Nakakita ka naman ganyan kang kalaking kambing. Oh. Huwag mo hawakan ha. Baka hawakan. Halika. Laki-laki lang ang ano mo.
Huwag mo hawakan ha, baka suwagin ka. Ang kulit talaga, sabi na wag hawakan. Ang matanda talaga makulit mga kabukal. Sinabi na wag hawakan, hinawakan pa rin. Ang mga sikwating ka niyan eh. Huwag mo hawakan. Mahigo ha. Oh. Pababa pa na. Halika na, halika na. Hmm. Or or. Si Dagul. Okay na. Kakain tayo. Bang. Yan mga kabokals, kakain muna kami. Tingnan yung mga baboy. Yan pagpapaligo, ano pa ako, maglilinis pa ako kulungan pagkakain natin. Bago ko yung ihatid uli. Ihatid ko uli sila mga kabokals. Maglilinis muna ako bago ko sila ihatid. Sana wag muna umulan. Medyo nag-aano na naman, oh, nagkukulog-kulog na naman si ano, Haring Kalikasan. Ito sa kubo. Pangit. Pangit daw. Beauty nga pangalan niya, natawag mo pangit. Beauty. Dali. Oh. Okay. Nakalala mo lola. Huwag mo na ba rin sinyalas mo, ipasok mo na. Ayan, kain na tayo. Hindi ko pinababa yun. Ayan, harvest yung dalawa. Dami na ba? Yan yung binigay. Ay hindi, binili ko yan. Yung binigay yung sa kabila, yung sa may ano, sa may dulo. Ayan, daming ano mga kabokals. Mas malalaki kaysa dati, no? Pwede sa una. Ayan. Hindi abot maiksing kamay. Ito pa, meron pa dito. Ayan, para ma-experience sila mga kabukals kung paano mag-harvest ng itlog. Ayan, anak ko yung babae, manugang ko yung lalaki. Ayan. Si Josh at si Patricia. Yung bunso ko nandun sa kabila. Dami oh. Kasi nga hindi ako nakapag-harvest kanina. Ito, meron pa. Inaiya ako sila mag-harvest para ano, ma-experience nila. Ma-expose sila sa ganitong hanap buhay. Ayan. Mas malalaki ngayon yan kasi naka-ano sila, naka-cage na sila. So yan, update na rin po sa ating mga decal brown. So ito. Ang problema sa ating mga decal brown na babawasan tayo kasi meron pong mga namamatay. May mga na heat stroke at may yung parang sumambulat yung puwet. Yung sobrang laki ng itlog. Sumambulat at namatay. So ayan, mapapansin nyo meron tayong mga kulungan na isa na lang ang manok. Yan, isa, meron tayong bakante. Ito bakante. Na bawasan na tayo, nababawasan tayo. Kaya yung ating breeding ay tuloy-tuloy. Kailangan nating ma-replenish or mapalitan yung mga doon na lang, wala na. Ito pa oh. Yun. Hindi gumula. Kaya kailangan natin mapalitan yung ating mga layers. Kaya ayan, continuous po ang ating breeding. Ayan, so okay, kukuha muna ng damo ni Dagul. Sige. Pagkakuha ko ng damo, kaya na tayo. Ayan, kukuha muna ako ng damo ni Dagul. Oy! Ano yan? Bakit? Psst, oy! Diyan ka lang muna, kukuha lang akong damo, tapos kakain na tayo, ha? Gutom ka na ba? Pa. Oh, sige. Ayan mga kabokals, kain tayo. Ano ulam namin? Kapritada. Ayan, niluto na anak ko. Kapritadang manok mga kabokals. Yung mother. Sarap ba? May ano ka pa sa bibig.
Yan mga kabukos. Tingnan muna natin yung ating mga baboy. Ito yung ating fattener. Oh. Kaya naman pala kahit walang sapin mga kabukos, kaya naman yan. Sanay na siya. Oh. Then ito yung ating mga kawawalay lang, 14 peraso. And ito yung ating fatteners na 3, anak ni Kimberly. Si Basha mga kabukals, on the way to recovery. Ayan. Nakakaawat lang. Patatabain natin mga kabukals. Patatabain natin yan. Ito si Kimberly nakaka-recover na kahit pa paano. And si Tricia. Lakas ng iyak niya no. Nagol brother. Ayan. Nagwawalis yung dalawa. Ay, ano? Igagaan niya mo lang. Yan, ganyan. Oo. Paulit-ulit. Ayan, oo. Matuturog na lulusot sa ano, sa malalaki. Kasi may maliliit na siwang, hindi sila nakakalusot yun. Yan. Si Bubbles. Oh, papasok ko si mama. Papasok ko si mama, wait lang. Ayan, dudurugin mo yan, ganyan, galaki. Ayan, ganyan. Ayan mga kabukos. Na-experience nila yung paglilinis ng kulungan ng kambing. Ayan. Hoy, napunta. Pasok ka muna doon. Nandun si mama sa labas. Mamaya. Laki na oh. Doon ka muna. Dali. Mamaya, pasok ko si mama. Ayan mga kabukos. Ano yung mama niya? Ayun. Nanginginain doon. Yung mama niya layo. Nanginginain. Ayan, so ini-expose ko rin yung anak ko sa ganitong environment mga kabukals, di ba, para ano, ma-experience din nila, saka kung ano, magkaroon din sila ng idea sa sarili nila kung gusto nila ipagpatuloy, di ba? Siyempre hindi naman tayo habang panahon nandito sa mundo. Di ba? Parang masarap din kasi yung mayroong magpapatuloy sa mga naumpisa na natin. Ayan. At si Mother, solve. Anto ka? Yan ang trabaho niyan sa bahay mga kabukol, sa Kaigala. Ayan, so ako'y magpapakain na muna maaga. Time check, past 3 PM. Pakain ako maaga kasi ihahatid ko pa sila. Sigurado gabi na balik ko. And then yung ating mga doggy. Tapos na kumain? Tapos na kumain si Beauty Ayan, mga kabukol. So mamaya lalakad na naman tayo. Magpapakain na muna ako ng ating mga alaga. Tara Josh. Ito. Alam niyo na Ayan mga kabukal. So tinuturo ko silang magpakain ng ating mga layers. At balang araw sila magmamana ng ating asyenda. Joke lang. Asyenda. Ayan, so pag isang manok kalahati. Yan. Yan, isang manok kalahating cup. Pag dalawang manok, parang gawin mong cupcake. Medyo nakaalas sa konti. Yeah, bawasan mo pa konti. Sige pa. Yan, ganyan. Yan. Wait lang kama. Ayan mga kabukals. Para at least nalalaman nila yung sistema ng ating pagpapakain. Nagkakaroon sila ng idea sa kung paano mag-alaga ng layers. Balay mo sila magpatuloy ng ating legacy. Teka, may tumatawag muna. Wait lang. Someone is calling from outside. Ayan. Let's resume. Tingnan natin yung dalawa.
Yun nga, hindi mga kabukas, ini-expose ko sila. Maganda rin yung na-expose sila sa negosyo. Sa negosyo natin, di ba? Habang bata pa. Ayan. Ito silang dalawa, parehas taga call center yan. Yan, yung anak ko. Ako, taga call center. Galing din ako call center. Tapos yung anak ko, ngayon sa call center din siya. Yung manugang ko sa call center din. Parehas po silang nagtatrabaho ngayon. So, as early as now, maganda na expose natin sila sa negosyo, di ba? Para malay mo balang araw gustuhin din nila yung ginagawa ko. Iba kasi yung may negosyo ka talaga mga kabukals, di ba? Yeah. Parang mas marami pinatapon. Yan, ganyan. Ang iksi kasi ng kamay. Pare, hoy! Sus, Mariosep, andito naman yung Marites, oh. Ayan, meron na naman tayong Marites, mga kabokals. Dito ka. Beauty. Labas. Labas lang, tatakot manok. Labas. Tatakot manok, pangit mo eh. Ayan. So, yan nga ang ating ratio, mga kabokals, sa dalawang manok, isang cup na ganun. Isang cup na dry, wet feeding tayo, mga kabokals, ha. Ang ratio, ang standard ratio po sa paituging manok ay 110 grams per day on a dry feeding ratio, ha. Kaya lang sa atin nga po ay wet feeding tayo. So yan po ay sobra po sa 110 kilograms ang naibigay natin sa ganyang sistema ng papakain. Siyempre natin yun, isasama natin yung timbang ng tubig. Kaya mas mabigat po siya. Mas maganda po kasi ang wet feeding kasi ultimado na idadagdag na natin dyan yung vitamins. So hindi na tayo sa tubig nagpapadaan ng vitamins, sa pakain na mismo. Nakahalo na sa pakain nila yung vitamins nila. Para sa akin, mas maganda kasi yung ganun. Mas nakukonsume nila, mas na-absorb nila lahat ng vitamins na binibigay natin. Unlike sa tubig, minsan may natitira, minsan napapanisan, di ba? So, tatapon na natin. Ayan po. Ha? Ayun lang. Maiksi kamay. Ayan. Ito sila mga kabokals. Yung ating mga layers nga ay nababawasan. Hindi natin maiwasan talaga ang mortality, mga kabokals. Lalo na yung nagdaang init, may na heat stroke, may sumabog ang puwet. Kaya yung breeding natin ay tuloy-tuloy para meron tayong pamalit. So ang pagpapakain natin ay 2 beses ang araw, isa sa umaga, isa sa hapon. Ngayon po yung hapon. Parehas na ratio po. Tagitag isang takal sa bawat 2 manok, kalahating takal sa isang manok. Yan. Bakit ba may isang manok? Kasi nga yun po yung mga nalagasan. Yung kanyang partner either namatay or may sakit. Meron po kasi tayong 3 nasa clinic. Meron tayong 3 nasa clinic. Naka-isolate. Yun. Pag ganyan may sobra, kakamayin nyo na, i-distribute nyo na. Para ayan. Pandagdag na lang. Yeah, so yan mga kabokals ay 2.5 kilo po on dry ratio, 2.5 kilo. Pero pag nilagyan na natin ng tubig, nagiging sobra sa 3 kilo ang bigat niyan. Kaya nagkakasya po yung cup natin na ratio. So isa rin po sa magandang nakukuha natin sa wet feeding, nadadagdagan yung bigat ng pakain. So hindi natin kailangang magpakain ng maraming feeds kasi umaalsa pa yan eh. Umaalsa pa yan eh. Ayan. Okay na, wala na. Na-shoot na. Umus na.
Hindi maabot eh, iksi na kamay. Pero pa ba yan? Lana? O yan, okay na. O yan, okay na. Okay. Ayan mga kabukas, so nakapagpakain na sila. First time nila makapagpakain ng ating mga layers. Yan, yung anak ko. Sa old area hindi nila magawa ito kasi yun nga, hindi maganda ang area natin doon before. Pero ngayon ay maayos-ayos na. Kaya ayan, nakakagalaw-galaw sila dito. Naisasama natin sila. And natuturuan natin or napapa-experience natin sa kanila yung pagpapakain. Ayan. Alam nyo, minsan ang tao mga kaboras, kailangan mo i-expose yan sa isang bagay para nasa kanya na kung mamahalin niya o yayakapin niya. Kailangan muna niya ma-experience eh. Ako ganun kasi ako mga kaboras, lumaki ako sa mga kahayupan. Hindi yung aking mga magulang, yan sila mother, si papa. Dati pong nag-aalaga din ng mga baboy yan. Kaya ako po ay na-expose po sa ganun. Nakikita ko sila nagpapakain. Ako naman sinasakyan ko yung mga baboy nung ako'y maliit. Bata pa syempre. Sinasakyan ko, ginagawa akong kabayo. Ayan, so na-expose po ako sa mga kahayupan. Hindi, sa pag-aalaga ng hayop. So doon po nag-umpisa yung aking kagustuhan or yung aking hilig sa negosyong paghahayupan. So ayan, so itong ang anak ko, ini-expose ko sa ganito. Malay mo balang araw, pagka siya po ay gusto na mag-retire sa trabaho, baka ito rin po yung negosyo kanya mapili. Malay natin, pero nasa kanya po yun, syempre. Ako naman po, exposure lang po ang aking may bibigay sa kanya. Sa kanya pa rin po yung desisyon kung yayakapin niya ba o mamahalin niya yung ganitong industriya. Ayan. So ayan mga kabawas, tapusin ko lang yung aking pagpapakain and then bibiyahe na naman kami pabalik ng San Jose del Monte. At ito, yung ating marites ay nandito na naman. Yan. Tutuloy ko na yung iba. Okay na. Na-experience yun na. Ayan. Ay, nainip ka na? Inaantok na raw siya. Wait lang. Papakain lang baboy. Tiga. Ay. Kunin mo. Oh, ulo mo, ulo. Oh, upo na. Ayan. Yung sinyalas. Tapos mo sinyalas. Ayan mga kaboss, so kami pabiyahe na uli, pabalik sa San Jose del Monte. Ihahatid na natin sila mother, saka yung anak ko, saka manugang ko. Yan, maraming salamat sa inyong pagsama. Sana po nag-enjoy kayo. At ayan, at least nakarating na dito yung pamilya ko. First time na makarating sa ating bagong area. So maraming salamat sa lahat ng mga solid kabokos and mga solid viewers. Maraming salamat. Siyempre sa ating kaibigan po si Sir Boyet. Sir, thank you so much. So muli, ito ang inyong kabokos farmer. Nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap, at dito sa lahat ay kumilos. Siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!